Isang malakas na kalabog ang gumulat kay Wilma nang biglang sumarado ang pinto ng elevator. Naiwan silang dalawa lang sa loob ng metal na kahon. Siya at ang kinatatakutan niyang CEO, si Sir Cashan Lopez. "Sir, may gagawin pa po ako sa office," mahinang sabi ni Wilma. Pilit na iniiwas ang kanyang mga mata sa titig nito na para bang hinuhubaran siya. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito. Isang amoy na dati ay hinahangaan niya, pero ngayon ay nagbibigay sa kanya ng panganib. "Ang trabaho, Wilma, pwedeng maghintay," sagot ni Cashan. Ang boses ay malalim at puno ng kumpiyansa. Humakbang ito palapit. Automatikong napaatras si Wilma hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader ng elevator sa kanyang likuran. Wala na siyang aatrasan. Itinukod ni Cashan ang isang kamay sa pader sa tabi mismo ng ulo ni Wilma. Nakulong siya. Matagal na kitang pinagmamasdan, Wilma. Bulong nito, ang mainit na hininga ay tumatama sa kanyang pisngi. "You are the most beautiful woman in this building at lahat ng gusto ko, nakukuha ko." Napalunok si Wilma. Ang puso niya ay kumakarera na parang kabayong nagwawala. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang kapangyarihan. Ginagamit nito ang posisyon para takutin siya. "Diyos ko, tulungan niyo po ako." "Sir, please. Sekretarya niyo lang po ako." Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig. "Exactly." Ngumisi si Cashan. "You're my secretary." Dahan-dahan nitong inilapit ang mukha nito sa kanya. Napapikit si Wilma. Hinahanda ang sarili sa hindi maiiwasan. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang matinis na tunog ang pumuno sa katahimikan. Ting! Ang tunog ng pagbukas ng elevator. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Wilma. Itinulak niya ng bahagya si Cashan at halos patakbong lumabas ng elevator. Hindi siya lumingon. Ang tanging nasa isip niya ay makalayo. Sa sobrang pagmamadali, hindi niya napansin ang lalaking naglalakad sa lobby. Isang malakas na banggaan ang nagpatigil sa kanya. Aray! Daing niya, muntik nang matumba. "Sorry, miss," sabi ng isang boses na malamig at walang emosyon. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha, ang tindig, ang buhok, si Cashan. Pero, iba. Ang mga mata ng lalaking nasa harap niya ay walang apoy. Walang pagnanasa na nakita niya sa elevator kanina. Malamig ito. Parang yelo. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang dumi sa sahig. "Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo," sabi lang nito. Inayos ang gusot sa kanyang mamahaling suit at nagpatuloy sa paglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan si Wilma na nakatayo doon. Nanginginig hindi lang sa takot, kundi pati na rin sa sobrang pagkalito. Sino ang lalaking iyon? Bakit kamukhang kamukha niya si Sir Cashan? Nawawala na ba siya sa sarili? Bumalik siya sa kanyang desk na tuliro. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang lahat ng nangyari. Trabaho lang, Wilma. Trabaho lang. Ilang minuto ang lumipas habang sinusubukan niyang ibalik ang focus sa kanyang computer. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. "Pasensya na kanina. Okay ka lang ba?" Kumunot ang noo ni Wilma. Alam niyang kay Sir Cashan galing ang mensahe. Anong laro na naman ito? Pagkatapos siyang takutin, magpapanggap itong nag-aalala? Napailing na lang siya at binaliwala ang text. Kinahapunan, isang sigawan ang bumasag sa katahimikan ng opisina. Nagtakbuhan ang mga tao palabas ng kanilang mga cubicle. Nagkakagulo. "Anong nangyayari?" tanong ni Wilma sa katabi niya. "Si Sir Cashan! Naaksidente daw ang sinasakyan niya." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Wilma. Sa kabila ng takot niya sa lalaki, hindi niya mapigilang makaramdam ng kaunting pag-aalala. Kinabukasan balot ng bulungan at kawalan ng katiyakan ang buong kumpanya. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari ngayong nasa ospital ang kanilang CEO.
Hanggang sa bumukas ang pinto ng opisina ni Kashan. Lumabas mula doon ang lalaking nakabangga niya sa lobby kahapon. Ang lalaking may malamig na mga mata. Ang anino ni Kashan. Tumayo ito sa harap ng lahat. Ang awtoridad ay bakas sa kanyang tindig. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula nito, ang boses ay matatag at direkta. Dahil sa nangyari sa aking kapatid, ako muna ang pansamantalang mamumuno sa kumpanya. Ako si Castor Lopez. Naglakad ang mga mata ni Castor sa buong silid at sa isang saglit, tumigil ito at tumama sa mga mata ni Wilma. Hindi na ito kasing lamig ng yelo tulad ng sa lobby at hindi rin ito nag-aapoy tulad ng kay Kashan sa elevator. Mayroon itong kakaibang kislap na hindi niya maintindihan, isang bagay na nagpadala ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Naging isang malaking palaisipan ang sumunod na mga araw para kay Wilma. Ang buong opisina ay nagbubulungan tungkol sa biglaang paglitaw ni Castor Lopez, ang kambal na kapatid ng kanilang CEO. Walang nakakaalam na mayroon pala nito. Ang kwento ay pansamantala lang daw ito hanggang sa gumaling si Sir Kashan. Ngunit para kay Wilma, ang pagbabago ay hindi lang sa pangalan sa pinto ng opisina. Ang pagbabago ay nasa hangin na kanyang nilalanghap. Sa unang araw tinawag siya ni Castor sa loob ng opisina. Pumasok si Wilma na may dalang takot. Ang mga kamay ay nanlalamig. Inaasahan niya ang parehong mapaglarong ngitam, kalong ngiti, ang parehong titig na mapang-abuso. Pero wala. Ipakiprint mo lahat ng sales report for the last quarter. I need it in an hour, sabi ni Castor. Hindi man lang inaalis ang tingin sa laptop nito. Ang boses nito ay formal, walang bahid ng anumang personal na interes. Yes, sir. Mabilis na sagot ni Wilma at dali-daling lumabas. Sa labas, napahawak siya sa kanyang dibdib. Bakit parang nakahinga siya ng maluwag? Ito ang propesyonal na pagtrato na matagal na niyang hinahanap. Ngunit bakit meron ding bahagi sa kanya na nalilito? Ang mukha ay pareho, ngunit ang kaluluwa sa likod nito ay tila isang ganap na estranghero. Ang patunay ay dumating makalipas ang ilang araw. Isang umaga, pumasok sa opisina si Mr. Chua, isa sa pinakamayabang at pinakamaimpluwensyang shareholder ng kumpanya. Where is my meeting schedule with the board? Sinabi ko sa iyo, miss, na i-prioritize mo yon. Sigaw nito kay Wilma, dinuduro pa siya sa harap ng ibang empleyado. Napayuko si Wilma. Pasensya na po, Sir Chua. May biglaan po kasing inutos si Sir Lopez. I don't care. Ang gusto ko, gusto ko. Bago pa man makasagot si Wilma, bumukas ang pinto ng CEO's office. Lumabas si Castor, ang mukha ay kalmado. Ngunit ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Mr. Chua, sabi ni Castor, sa mababa, ngunit may awtoridad na boses. Is there a problem here? Lois, buti naman at lumabas ka. This incompetent secretary of yours. She is my secretary. Putol ni Castor. Ang bawat salita ay may bigat. Kung may problema ka sa trabaho niya, ibig sabihin, sa akin ka may problema. Ang lahat ng ginagawa niya ay may approval ko. Natigilan si Mr. Chua. Tila hindi inaasahan ang direktang sagot. Now, if you want to talk about your schedule, patuloy ni Castor, pumasok ka sa opisina ko. Huwag mong dalhin ang init ng ulo mo sa labas kung saan nakakagambala ka sa trabaho ng iba. Walang nagawa si Mr. Chua kundi sumunod na parang maamong tupa. Bago pumasok, lumingon si Castor kay Wilma at bahagyang tumango. Isang simpleng tango, pero para kay Wilma, iyon ay isang pader na humarang para protektahan siya. Hindi iyon gagawin ni Kashan. Si Kashan ay malamang na matutuwa pa sa eksena, pagtatawanan lang siya sa huli. Ang pangyayaring iyon ang nagsimulang magbago ng lahat para kay Wilma. Nagsimula siyang magmasid. Napansin niya kung paano kumunot ang noo ni Castor kapag seryoso itong nag-aaral ng dokumento. Napansin niya kung paano ito tumayo
at maglakad-lakad sa loob ng opisina kapag malalim ang iniisip. Isang bagay na hindi ginagawa ni Kasyan na laging nakaupo na parang hari sa kanyang trono. Isang gabi, kinailangan nilang mag-overtime para sa isang biglaang presentasyon kinabukasan. Silang dalawa na lang ang natira sa buong palapag. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng keyboard at ang mahinang ugong ng aircon. "Kape, sir!" Alok ni Wilma para basagin ang katahimikan. Tumingin si Castor mula sa mga papeles at sa unang pagkakataon, nakita ni Wilma ang pagod sa mga mata nito. Ngumiti ito ng bahagya. Isang totoong ngiti, hindi isang ngisi. "Salamat, Wilma," sabi nito. Habang umiinom sila ng kape, hindi napigilan ni Wilma ang sarili. "Sir, mukhang mahal na mahal niyo po talaga ang ginagawa niyo." Tumingin si Castor sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad. "Hindi ito ang pangarap ko." Mahina nitong sagot, na para bang nakalimutan nitong hindi sila dapat nag-uusap ng personal. "Ang gusto ko talaga ay magtayo ng sarili kong kumpanya. Maliit lang. Isang bagay na galing sa sarili kong pawis, hindi minana." Natigilan si Wilma. Ang mga salitang yon, puno ng pangarap at kababaang loob. Kailanman ay hindi niya iyon maririnig mula sa mayabang na si Kasyan. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng dim na ilaw ng opisina, hindi na niya nakita ang mukha ng CEO. Ang nakita niya ay isang lalaking may sariling kaluluwa, sariling pangarap. Isang lalaking kaya niyang mahalin. "Teka, Wilma, ano ba yung iniisip mo? Magkapatid sila. Magkamukha lang sila." Pero kahit anong pilit niyang sabihin sa sarili iyon, ang puso niya ay may sariling isinisigaw. "Tapos na tayo," sabi ni Castor. Biglang ibinalik ang propesyonal na tono. Tila napansin nitong masyado na silang nagiging malapit. "Maganda ka para bukas." Tumayo na si Wilma para ligpitin ang gamit niya. Ang puso ay puno ng halo-halong emosyon, pag-asa, pagkalito, at isang maliit na kislap ng kilig. "Wilma," tawag ni Castor. Bago siya tuluyang makalabas, humarap siya. "Po, sir." "May corporate anniversary party tayo sa Sabado. Bilang sekretarya ko, kailangan nandoon ka. Ipasundo na lang kita. Be ready by 7. Ang utos ay formal. Pangtrabaho? Pero para sa puso ni Wilma, iyon ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon na sabay niyang kinasasabikan at kinatatakutan. Ang corporate anniversary party ay ginanap sa isang eleganteng bulwagan na napupuno ng mga kumikinang na ilaw at mga taong nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit. Pakiramdam ni Wilma ay isa siyang impostor sa kanyang suot na bestida. Isang simpleng itim na damit na si Castor pa mismo ang nagpabili para sa kanya. "Wilma, ikaw na talaga ang reyna ng CEO." Biro ng isang kasamahan niya sa trabaho, sabay sikos sa kanya. "Laging nakabuntot sa'yo si Sir." Pilit lang nan ngumiti si Wilma. Kung alam lang nila. Kung alam lang nila ang gulong namumuo sa kanyang isip at puso. Ang bawat kilos ni Castor, ang bawat salita, ay lalong nagpapalalim sa kanyang nararamdaman. Isang pakiramdam na mapanganib. Dahil ang mukhang iyon ay pagmamay-ari pa rin ng lalaking kinatatakutan niya. Para takasan ang mga tingin at bulungan, kumuha siya ng isang kopita ng wine. Tapos isa pa. Hanggang sa hindi na niya mabilang, ang alak ang naging kanyang kanlungan. Dahan-dahang nilulunod ang kanyang mga takot at pag-aalinlangan. Ang matitigas na gilid ng realidad ay nagsimulang lumambot at maging malabo. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang braso. "Wilma, tama na yan." Ang boses, ang pamilyar na boses na iyon na nagpapakalma sa kanya. Tumingala siya at nakita ang nag-aalalang mukha ni Castor. "Sir!" Bulong niya, ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. "Natatakot ako." "Saan?"
Mahinang tanong ni Castor, ginagabayan siya palayo sa maraming tao, patungo sa isang tahimik na balkonahe. Sumandal si Wilma sa rehas, nilalanghap ang malamig na hangin ng gabi. Natatakot ako sa iyo dati, kay Sir Kashan. Akala ko sasaktan mo ako. Napayuko siya at hindi na napigilan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Pero nagbago ka. O baka ako ang nagbago. Hindi ko na alam. Nagkakagulo ang puso ko, sir. Walang sinabi si Castor. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. Iuuwi na kita, Wilma. Lasing ka na. Sabi nito pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan. Sa loob ng sasakyan, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hininga. Inalalayan siya ni Castor hanggang sa pinto ng kanyang apartment. Nang bubuksan na niya ang pinto, naramdaman niyang bibitawan na nito ang kanyang braso. Isang biglaang takot ang bumalot sa kanya. Ang takot na maiwang mag-isa kasama ang kanyang magulong isipan. Huwag mo akong iwan. Please! Pakiusap niya. Ang boses ay basag. Humarap siya kay Castor. Ang mga mata ay puno ng luha at pagsusumamo. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Ang labanan sa loob nito. Saglit itong natigilan. Ang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga labi. Sa isang saglit, hindi na siya ang CEO. Hindi na siya si Kashan o si Castor. Isa lang siyang lalaki na nakakita ng babaeng nasasaktan at humihingi ng karamay. Dahan-dahan, isinara nito ang pinto sa kanilang likuran. Hinawakan nito ang kanyang mukha at ang sumunod na halik ay hindi tulad ng inaasahan niya. Hindi ito marahas o mapangangkin. Ito ay marahan, puno ng pag-iingat. Ngunit sa ilalim ay isang nag-aalab na pagnanasa na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Ang lahat ay naging malabo. Ang gabi ay napuno ng mga bulong, mga haplos, at mga emosyong matagal na nilang itinatago. Kinabukasan, si Wilma ay nagising sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Agad siyang napabalikwas ng bangon. Ang sakit ng ulo, ang tuyong lalamunan, at ang bigat sa kanyang dibdib. Isang malaking, nakakabinging pagkakamali. Napatingin siya sa katabi niya sa kama. Payapa itong natutulog. Ang mukha ay kalmado. Isang itsurang kailanman ay hindi pa niya nakikita sa aroganteng si Kashan. Sa ilalim ng sinag ng araw, ang mga pilik mata nito ay mahahaba. Ang labi ay bahagyang nakaawang. Ang parehong mukha, pero ibang-iba ang pakiramdam. Isang malakas na sampal ng realidad ang gumising sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Diyos ko, anong ginawa ko? Anong ginawa namin? Dahan-dahan siyang umatras. Hinila ang kumot upang takpan ang kanyang sarili na para bang iyon ang magtatago sa kanya mula sa kahihiyan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na, baka yun pa ang gumising sa lalaking katabi niya. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang magtago. Kailangan niyang burahin ang gabing ito. Gumapang siya palabas ng kama, pinipigilan ang bawat paghinga. Pinulot niya ang kanyang damit na nakakalat sa sahig. Ang bawat piraso ay isang paalala ng kanyang kahinaan kagabi. Nanginginig ang mga kamay niya habang isinusuot niya ito. Hindi siya lumingon. Takot siyang makita ulit ang mukha nito. Takot siyang baka may makita siyang emosyon doon na lalo lang magpapagulo sa kanya. Nang nasa may pinto na siya, handa nang tumakas, hindi niya napigilang sumulyap sa huling pagkakataon. Isang sulyap lang, para masigurong tulog pa ito. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang sinag ng araw ang tumama sa kamay nitong nakapatong sa unan, sa tabi mismo ng mukha nito. May kumislap, isang singsing. Hindi ito isang magarbong singsing na ginto na babagay sa isang bilyonaryong tulad ni Kashan. Simple lang ito, gawa sa pilak, at may kakaibang disenyo na parang luma na. Hindi niya pa ito kailanman nakita sa daliri ni Kashan. Si Kashan ay hindi nagsusuot ng alahas, maliban sa mamahaling relo. Ang pagkalito,
ay mas matindi pa sa kanyang pagsisisi. Dahan-dahan, lumapit siya, hindi inaalis ang tingin sa singsing. Simple lang ito, pero may ukit na parang mga alon. Para itong isang bagay na may malalim na kwento, isang bagay na hindi mo basta-basta isusuot kung wala itong kahulugan. Imposible. Si Cassian Lopez magsusuot ng ganito? Ang alam niya, ang mga bagay na mahalaga dito ay ang presyo, ang brand, ang karangyaan, hindi ang sentimental na halaga. Isang boses sa kanyang isipan ang sumisigaw. Hindi siya si Cassian, pero agad niyang iwinaksi ang kaisipang yon. Nababaliw na siya. Epekto lang ito ng alak at kahihiyan. Siya ito. Ang amo niya. Ang lalaking sumira sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob lang ng isang gabi. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya. Siguro ang takot. Siguro ang pagnanais na burahin ang lahat ng bakas ng gabing ito. Sa isang mabilis at nanginginig na kilos, hinawakan niya ang kamay nito. Maingat. Para hindi ito magising, dahan-dahan niyang hinugot ang singsing mula sa daliri nito. Nang mahawakan niya ito, naramdaman niya ang lamig ng metal sa kanyang palad. Isang bagay na hindi pamilyar, isang bagay na hindi dapat nandoon. Hindi na siya nag-isip pa. Itinago niya ang singsing sa kanyang bulsa at walang lingon-likod na binuksan ang pinto at tumakbo palayo. Dala-dala ang isang piraso ng katibayan ng isang gabing hindi niya maintindihan at isang sikretong mas malalim pa sa inaakala niya. Sa wakas, iyon ang unang pumasok sa isip ni Cassian habang nakaupo siya sa kanyang leather na upuan. Ang pamilyar na bigat ng kapangyarihan ay muling bumabalik sa kanyang mga kamay. Ang aksidente ay isang abala, isang nakakainis na sagabal sa kanyang mga plano. Pero tapos na yon. Nakabalik na siya sa kanyang kaharian. At ang unang-unang nasa listahan niya ay ang babaeng gumugulo sa kanyang isipan bago pa man mangyari ang lahat. "Wilma," sabi niya sa intercom. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. "Pumasok ka. Dalian mo." Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Pumasok si Wilma. Dala ang isang folder na halatang ginawa niya lang dahilan para may pagkaabalahan ang kanyang mga kamay. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Good. The fear is still there. Ngumisi si Cassian sa kanyang isipan. "Welcome back, sir." Mahina nitong bati. "Of course, I'm back. Did you miss me?" Tanong niya, ang tono ay mapaglaro. Hindi sumagot si Wilma. Tanging isang pilit na ngiti ang isinukli nito. Pinagmasdan siya ni Cassian mula ulo hanggang paa. May kakaiba. Dati, takot lang ang nakikita niya sa mga mata nito. Ngayon, may halong pagkalito, pagkasuklam. "Kamusta ang kapatid ko?" tanong ni Cassian. Itinuon ang atensyon sa mga papeles sa lamesa para ipakitang hindi siya gaanong interesado. Did he run my company well? O baka naman mas nag-enjoy siyang utos-utusan ang sekretarya ko? "Naging professional po si Sir Castor," sagot ni Wilma. Ang diin sa salitang professional ay hindi nakatakas sa pandinig ni Cassian. Nainis siya bigla. So ang mabait na kapatid niya ay nag-iwan ng impresyon. Tiningnan niyang muli si Wilma. Napansin niyang bahagya itong namumutla. "Are you sick? You look pale," sabi niya. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagkadismaya. Ngayong handa na siyang ituloy ang kanyang panunuyo, saka naman ito magmumukhang walang buhay. "Okay lang po ako, sir. Pagod lang po siguro." "Good. Then you won't be too tired to join me tonight," deklara niya. Hindi isang tanong. "Pumunta ka sa bahay ko. 8 o'clock sharp. May mahalaga tayong pag-uusapan tungkol sa future natin." Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata ni Wilma. Ito na ang reaksyong hinihintay niya. Ang pagkawalang magawa. "Pero sir," "I'm not asking, Wilma. I'm telling you. Now, you may go."
Halos patakbong lumabas ng opisina si Wilma. Naiwan si Kasyan na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang lahat ay bumabalik na sa dati. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Samantala, sa banyo, nakasandal si Wilma sa pader. Ang paghinga ay mabigat. Ang lamig. Ang yabang. Ang titig na mapanghusga. Walang bakas ng lalaking kasama niya noong gabing iyon. Walang bakas ng init, ng pag-aalala, ng pangarap na ibinulong nito sa kanya. Para siyang nanaginip at ngayon ay ginising siya ng isang napakasamang bangungot. At ang bangungot ay lalo pang lumala. 2 linggo na siyang delayed. Isang katotohanang pilit niyang isinasantabi pero ngayon ay sumisigaw na sa kanyang isipan. Sa sobrang kaba, bumili siya ng pregnancy test pagka-out niya ng opisina. Sa loob ng maliit niyang apartment, nanginginig niyang tiningnan ang resulta. 2 linya, positibo. Nabitiwan niya ang test kit. Napaupo siya sa sahig, ang mga kamay ay sapo ang kanyang mukha. Hindi pwede. Buntis siya. Buntis siya sa anak ng kanyang amo, sa anak ni Kasyan Lopez. Ang utos nito na pumunta siya sa bahay nito ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Kailangan niyang sabihin, kailangan nitong malaman. Kahit gaano pa kasuklam-suklam ang pagkatao nito ngayon, ama pa rin ito ng dinadala niya. Habang naghahanda siya para sa nakatakdang pag-uusap, ang puso niya ay pinaghalong takot at determinasyon. Hindi na ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito sa isang buhay na nagsisimula sa kanyang sinapupunan. Kailangan niyang maging matapang. Nagsuot siya ng simpleng damit, pinunasan ang kanyang mga luha, at huminga ng malalim. Haharapin niya si Kasyan. Sasabihin niya ang totoo. Papalabas na siya ng pinto ng kanyang apartment nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang pamilyar, ngunit hindi pa ring rehistradong numero. Ang numero na nag-text sa kanya noong unang araw. Binuksan niya ito, ang mga daliri ay nanginginig. Isang maikling mensahe lang ang laman nito, ngunit sapat na iyon para magpatigil sa kanyang mundo. Huwag kang pumunta. Hindi siya ang taong kasama mo nung gabing iyon. Nakatitig lang si Wilma sa screen ng kanyang cellphone. Ang mga salita ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan na parang lason. Huwag kang pumunta. Hindi siya ang taong kasama mo nung gabing iyon. Sino to? Paano niya nalaman ang tungkol sa gabing iyon? At anong ibig sabihin nito? Ang utak niya ay tumatakbo. Sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang lahat. Ang singsing, ang biglaang pagbabago ng ugali. Ang malamig na pakikitungo ngayon. Isang nakakakilabot na ideya ang unti-unting nabuo sa kanyang isip. Isang ideyang napaka-imposible, pero siya ring tanging paliwanag. Hindi na siya nag-isip. Ang mga paa niya ay may sariling isip. Mabilis siyang dinala pabalik sa taxi. Pabalik sa gusali ng kumpanya. Hindi na siya dumaan sa security. Dumiretso siya sa private elevator ng CEO. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat palapag na inaakyat nito. Pagbukas ng pinto, walang katok-katok. Itinulak niya ng buong lakas ang pinto ng opisina ni Kasyan. Napaangat ng tingin si Kasyan mula sa pag-inom ng alak. Ang mukha ay puno ng pagkairita na biglang napalitan ng isang mapanuksong na maong ngiti. Look who couldn't wait. Hindi ka na nakapaghintay hanggang 8:00, miss. Buntis ako! Sigaw ni Wilma. Ang boses ay basag sa pinaghalong galit at takot. Ang lahat ng pinaghandaan niyang sasabihin ay nawala. Tanging ang katotohanan yun na lang ang natira. Natigilan si Kasyan. Ang nangiti sa labi nito ay nawala. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, isang malakas na tawa ang kumawala mula rito. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Wow! Wow! Sabi nito, ipinatong ang baso sa lamesa. Ang bilis mo naman, Wilma. Hindi pa nga kita nagagalaw. May pabuntis ka na agad. Are you trying to trap me with some pathetic story? Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Wilma. Anong sinasabi mo? Yung gabi ng party? Yung
Yung nangyari sa apartment ko. Kumunot ang noo ni Kasyan. Ang pagkalito ay totoo. Party? Anong party? Wilma, kalalabas ko lang ng ospital 2 linggo na ang nakakaraan. I was in recovery. I wasn't at any party. Ang mga salita nito ay tumama kay Wilma na parang isang malaking bato. Ospital. Tama. Naaksidente ito. Pero paano? Ang singsing. Ang malamig na mga mata sa lobby. Ang lalaking nagligtas sa kanya kay Mr. Chua. Ang lalaking nagkwento ng pangarap niya sa ilalim ng dim na ilaw ng opisina. Ang lalaking minahal niya. Hindi. Bulong ni Wilma sa sarili, napailing. Hindi pwede. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang pinto. Pumasok si Castor. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Agad siyang tiningnan nito. Wilma, sinabi ko sa iyong huwag kang... Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Kasyan. Ang galit ay malinaw sa boses nito habang nakaturo sa kapatid. Get out of my office. Get out of my company. Ngunit hindi na nakikinig si Wilma. Nakatayo siya doon, nanginginig. Ang mga mata ay pabalik-balik sa dalawang mukhang magkapareho, ngunit magkaibang-magkaiba. Ang isa, mayabang at walang pakialam. Ang isa, puno ng pagsisisi at sakit. Ang lahat ay nag-click. Ang katotohanan, sa lahat ng kabaliwan nito, ay sumampal sa kanya. Napatingin si Wilma kay Castor. Ang mga mata ay puno na ng luha. Ikaw, basag niyang sabi. Ikaw ang kasama ko. Hindi na kailangan ng sagot. Ang sakit sa mga mata ni Castor ay sapat na. Yumuko ito. Hindi makatingin ng diretso sa kanya o sa kapatid nito. Ako ang may kasalanan. Kasyan, mahinang sabi ni Castor. Ngunit ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Itinaas niya ang kanyang paningin, buong tapang na hinarap. Ang nag-aapoy na galit sa mga mata ng kapatid. At pagkatapos ay ang nagdurusang mga mata ni Wilma. Ako ang ama ng bata, Wilma. Ang 4 na salitang iyon ay ang pako na tuluyang sumira sa mundo ni Wilma. Ang lalaking minahal niya ay isang kasinungalingan at ang bunga ng kanilang pagmamahal ay nabuo sa isang panloloko. Napatingin si Kasyan sa kanilang dalawa. Ang pagkalito sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng isang madilim at nakakatakot na galit. Ang mga kamao nito ay kumuyom. Kayong dalawa, ang boses nito ay mababa at puno ng panganib. Sa opisina ko pa mismo, sa likod ko. Humakbang ito papalapit. Ang mga mata ay parang gustong pumatay. Pagsisisihan niyong dalawa ang araw na ito, sisirain ko kayo. Parang isang multo na lumabas ng gusali si Wilma. Walang direksyon, walang buhay. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tenga at ang malakas na tibok ng kanyang pusong wasak. Wilma, sandali. Narinig niya ang boses ni Castor sa kanyang likuran, desperadong sumisigaw. Pero hindi siya lumingon, hindi niya kaya. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang palayo sa isang napakagandang panaginip na naging isang brutal na kasinungalingan. Naabutan siya ni Castor sa may sidewalk at marahang hinawakan sa braso. Agad niya itong iwinaksi. Huwag mo akong hawakan. Sigaw niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Lahat ng yon, isang malaking kasinungalingan. Hindi. Mabilis na sagot ni Castor. Ang sakit ay bakas sa kanyang mga mata. Wilma, makinig ka. Oo, nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali ang hindi sabihin sa'yo ang totoo. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo, totoo yon. Totoo? Paano naging totoo ang isang bagay na nagsimula sa panloloko? Tanong ni Wilma. Ang boses ay puno ng pait. Ginamit mo ako, Castor. Ginamit mo ang pagiging kamukha mo ng kapatid mo para makuha ang gusto mo. Hindi yan totoo. Git ni Castor.
Pinilit ako ni Mama na pansamantalang pumalit kay Kasyan para hindi maapektuhan ang negosyo. Noong una, trabaho lang. Pero habang nakikilala kita, habang nakikita ko kung gaano kakabuting tao, nahulog ako sa'yo, Wilma. Nahulog ako sa'yo nang hindi ko namamalayan. Ang mga salita nito ay puno ng sinseridad. Ngunit para kay Wilma, ang mga ito ay parang hangin lang. Ang tiwala niya ay nadurog na. Huli na ang lahat, Castor. Akmang tatalikod na si Wilma nang isang makintab na itim na kotse ang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang bintana sa likuran at bumungad sa kanila ang isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng eleganteng damit. Ang mukha ay malamig at walang emosyon. Castor, sabi ng babae, ang boses ay may awtoridad na hindi maikakaila. Sumakay ka, uuwi na tayo. Ma, sabi ni Castor, ang tono ay nagbago. May halong respeto at pagtutol. May pinag-uusapan pa kami ni Wilma. Ang mga mata ng babae ay bumaling kay Wilma. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa na, para bang isa siyang basura sa kalye. Ikaw pala ang sekretarya, sabi nito. Walang bakas ng anumang init. Amara Lopez. Hindi na kailangan pang sabihin. Ang tindig pa lang. Ang aura ng kapangyarihan. Alam na ni Wilma na nasa harap siya ng reyna ng pamilya Lopez, ang ina ni Kasyan at Castor. Bumaba ka dyan, Hija, utos ni Amara. May kailangan tayong pag-usapan. Tayong dalawa lang. Bumaba si Amara mula sa kotse. Ang bawat galaw ay kalkulado. Lumapit ito kay Wilma habang si Castor ay humarang sa pagitan nila. Ma, wag mo siyang idamay dito. Ako ang may kasalanan ng lahat. Tumabi ka, Castor. Mariing sabi ni Amara, hindi inaalis ang tingin kay Wilma. Kumuha ito ng isang checkbook at ballpen mula sa kanyang Hermes bag. Magkano? Tanong nito kay Wilma. Ang tanong ay kasing talim ng patalim. Magkano ang kailangan mo para mawala sa buhay ng mga anak ko at para mawala na rin niyang problema sa sinapupunan mo? Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Wilma. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang dignidad, ang kanyang anak, lahat ay binigyan ng presyo. Bago pa man siya makasagot, si Castor na ang sumigaw. Hindi! Itigil mo yan, Ma. Hindi siya ganyang babae. Lahat ng babae, may presyo, anak. Malamig na sagot ni Amara habang nagsusulat sa tseke. Hindi siya! Sigaw ni Castor at sa isang kilos na ikinagulat ng lahat, inagaw niya ang tseke mula sa kamay ng ina, pinunit ito sa gitna at hinayaang liparin ng hangin ang mga piraso. Hindi mabibili ng pera niyo ang pamilya ko, sabi ni Castor. Ang boses ay matatag. Hinawakan niya ang kamay ni Wilma. Pananagutan ko si Wilma at ang anak namin. Kahit na itakwil niyo pa ako. Natigilan si Amara. Ang malamig niyang mukha ay napalitan ng galit. Sa di kalayuan, nakatayo sa anino ng entrance ng gusali si Kasyan. Napanood niya ang lahat. Ang pagpunit ng tseke. Ang paninindigan ng kanyang kapatid. Isang bagay na kailanman ay hindi niya nakitang ginawa ni Castor. Isang bagay na kailanman ay hindi niya naisip na gawin para sa isang babae. Tumingin si Amara mula kay Castor pabalik kay Wilma. Ngumiti ito. Isang ngingiting nakakakilabot. Sige, bulong nito. Tanging si Wilma lang ang nakarinig. Piliin mo siya. Piliin mo ang anak kong walang sariling pangalan, walang pera, at walang kinabukasan. Hinaplos nito ang pisngi ni Wilma gamit ang isang daliri na may suot na diamanteng singsing. Pero tandaan mo ito, Hija. Sa oras na piliin mo siya, sisiguraduhin kong wala siyang makukuhang trabaho kahit saan. Sisiguraduhin kong magiging isang basura siyang katulad mo. At habang buhay mong dadalhin, sa konsensya mo na ikaw ang sumira sa kanya. Ikaw ang pumili ng kahirapan para sa inyong dalawa. Pumasok na si Amara sa kotse at mabilis itong umalis. Iniwan ang tatlo na balot sa isang mabigat na katahimikan.
at si Wilma na may isang imposibleng pagpipilian sa kanyang harapan. Ang mga salita ni Amara Lopez ay parang mga tinik na bumaon ng malalim sa puso ni Wilma. Sisiguraduhin kong magiging isang basura siyang katulad mo. Habang buhay mong dadalhin sa konsensya mo na ikaw ang sumira sa kanya. Habang naglalakad siya pauwi, kasama si Castor na tahimik lang na nakasunod sa kanya, ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Castor. Sa lalaking buong tapang na tumayo laban sa sarili nitong ina para sa kanya. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, ang pag-asang handa nitong harapin ang lahat para sa kanila. At sa sandaling iyon, alam ni Wilma kung ano ang dapat niyang gawin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pagiging makasarili. Ang tunay na pag-ibig ay pagpaparaya. At kung ang pagpaparaya ay nangangahulugang isasalba niya si Castor mula sa kapahamakan na dala niya, gagawin niya ito. Kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang kaligayahan. Pagdating nila sa apartment niya, hinarap niya si Castor. Pilit siyang ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Castor, salamat sa paghatid. Sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Wilma, huwag kang mag-alala. Sabi ni Castor, hinawakan ang kanyang mga kamay. Haharapin natin to, tayong dalawa. Hindi kita iiwan. Ito na ang pagkakataon. Kailangan niyang durugin ang puso nito para palayain ito. Hindi, Castor. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang mga kamay. Tapos na tayo. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Castor. Anong sinasabi mo? Dahil ba kay Mama? Wilma, huwag kang matakot sa kanya. Hindi ako natatakot sa kanya. Putol niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Natatakot ako sa kinabukasang ibibigay mo sa akin. Ano? Narinig mo ang nanay mo. Patuloy ni Wilma, hindi makatingin sa mga mata nito. Ano ang ibibigay mo sa akin? Sa anak ko? Kahirapan? Castor, praktikal lang ako. Akala ko ikaw si Kasyan. Akala ko nasungkit ko na ang yaman at kapangyarihan. Pero nagkamali ako. Ikaw lang pala ang anino niya. Ang bawat salita ay parang laso na lumalabas sa bibig niya. Sinusunog ang sarili niyang lalamunan. Ngunit kailangan niyang ituloy. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Castor. Ang pag-asa ay dahan-dahang napalitan ng kawalan ng paniniwala. Hindi yan totoo. Alam ko. Naramdaman ko. Mahal mo ako, Wilma. Hindi kita mahal, Castor, sabi niya. At ang salitang iyon, ang pinakamasakit na kasinungalingang sinabi niya sa buong buhay niya. Ang minahal ko ay ang posisyon, ang pangalan, at wala ka nun. Pasensya ka na. Humanap ka na lang ng ibang babaeng kaya mong buhayin. Tumalikod na siya. Ayaw na niyang makita pa ang wasak na itsura ng lalaking mahal niya, Wilma. Ang huling tawag nito sa pangalan niya ay isang bulong na puno ng sakit. Isinara niya ang pinto. At sa pagbagsak niyon, kasabay na bumagsak ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Napasandal siya sa pinto. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang mga hikbi. Habang naririnig niya ang papalayong mga hakbang ni Castor sa labas. Kinagabihan, ginawa niya ang mga dapat gawin. Nagpadala siya ng resignation letter sa HR sa pamamagitan ng email. Hindi na siya nagpaalam kanino man. Inilagay niya sa isang maliit na bag ang iilan niyang damit at mahahalagang gamit. Tiningnan niya ang maliit na apartment na naging saksi sa lahat. Ang alaala ng gabi nila ni Castor ay nakakapit sa bawat sulok. Sa bus terminal, habang naghihintay ng biyaheng papunta sa probinsya, kahit saan, basta malayo, kinuha niya ang kanyang pitaka. Mula sa isang lihim na bulsa, inilabas niya ang isang maliit na papel. Ang kanyang unang ultrasound picture. Isang maliit na tuldok lang, ngunit para sa kanya,
Iyon ang buong mundo niya. Habang umaandar ang bus palayo, sa kumikinang na mga ilaw ng syudad, hinaplos niya ang litrato. Isang butil ng luha ang pumatak dito. Para sa'yo, anak, bulong niya sa hangin. At para sa tatay mo, patawarin niyo ako. Nanalo si Kashan. Iyon ang dapat niyang maramdaman. Nasa kanya na ulit ang kumpanya. Ang kapatid niyang laging balakid ay durog na durog. At ang babaeng pinagnanasaan niya ay malaya na ulit. Nanalo siya. Pero habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang penthouse, hawak ang isang baso ng pinakamahal na whiskey, ang tanging lasa sa kanyang bibig ay abo. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan niya ang mga eksena kanina. Ang tapang ni Castor, ang sakit sa mga mata ni Wilma, ang kalupitan sa ngiti ng kanyang ina, at ang sarili niyang walang kwentang galit. Sa buong buhay niya, itinuro sa kanya na ang kapangyarihan ay ang kakayahang kunin ang lahat ng gusto mo. At nakuha niya ang lahat. Pera, respeto, takot. Pero nang makita niya ang itsura ni Wilma habang sinasabi nito ang mga kasinungalingan para lang protektahan si Castor, isang bagay ang naunawaan ni Kashan. May mga bagay na hindi nakukuha. May mga bagay na ibinibigay. At ang pag-ibig, ang totoong pag-ibig, ay hindi kailanman naging isang tropeyo na kukunin. Ito ay isang regalong ipinagkakatiwala. Isang bagay na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya at kailanman ay hindi niya natutunang ibigay. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding pagkasuklam, hindi kay Castor, hindi kay Wilma, kundi sa sarili niya at sa babaeng humubog sa kanya para maging isang halimaw. Kinabukasan, umuwi siya sa mansyon ng mga Lopez. Naabutan niya ang kanyang ina sa hardin, kalmadong humihigop ng tsaa na para bang walang nangyaring kaguluhan. Kashan, anak, bati nito, ngumingiti. Mabuti naman at natauhan ka na. Ang mga babaeng tulad niyan ay parang dumilang sa sapatos. Madaling linisin. Hindi umimik si Kashan. Tumayo lang siya sa harap nito. Ang anino niya ay tumatakip sa araw na dapat sana'y tatama sa mukha nito. Itinuro mo sa akin ang lahat, ma. Panimula niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Itinuro mo sa akin na ang kahinaan ay kasalanan. Itinuro mo sa akin na lahat ng tao ay may presyo. Itinuro mo sa akin na ang pag-ibig ay para lang sa mga tanga. At tama ako, sabi ni Amara, itinaas ang kanyang kilay. Tama ka, pagsang-ayon ni Kashan. Naging perpekto akong produkto mo, isang makina na kumikita ng pera, walang puso. Pero kahapon, nakita ko ang kapatid ko, ang mahina mong anak, ang tanga. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, nainggit ako sa kanya. Natigilan si Amara. Dahil meron siya ng isang bagay na kahit kailanman ay hindi mabibili ng pera natin. Patuloy ni Kashan. Mayroon siyang isang taong handang sirain ang sarili para lang iligtas siya. At ikaw ma, ang sumira nun. Para saan? Para sa pangalan? Para sa negosyo? Ginawa ko yon para sa'yo, depensa ni Amara. Hindi, mariing sabi ni Kashan. Ginawa mo yon para sa sarili mo. Dahil ang tingin mo sa amin ni Castor ay hindi mga anak, mga investment. Tumalikod si Kashan, hindi na hinintay pa ang sagot ng kanyang ina. Alam niya na ang susunod niyang gagawin ang tuluyang magpapalaya sa kanilang lahat mula sa laso ng pamilyang ito. Ipinatawag niya ang isang emergency board meeting. Naroon ang lahat ng mahahalagang tao sa kumpanya. Naroon din si Amara. Ang muka ay nagbabaga sa galit. At sa isang sulok, pinilit niyang papuntahin si Castor na mukhang isang kaluluwang nawawala. Tumayo si Kashan sa harap ng lahat. Salamat sa pagdalo ninyo, panimula niya. Mayroon lang akong maikling anunsyo. Simula sa araw na ito, pansamantala akong bababa bilang CEO ng Lopez Corporation. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Dahil sa mga personal na kadahilanan,
Kailangan kong ayusin ang ilang bagay sa aking buhay. Patuloy niya, ang mga mata ay nakatuon kay Castor. Ngunit hindi ko iiwanan ang kumpanya sa alanganin. Sa panahon ng aking pagliban, mayroon akong isang taong lubos na pinagkakatiwalaan para pansamantalang pumalit. Isang taong hindi man perpekto ay may prinsipyo at may puso. Mga katangiang mas kailangan ng kumpanyang ito ngayon kaysa sa talino lang. Tumingin siya ng diretso sa kanyang kapatid. Ipinapakilala ko sa inyo ang inyong acting CEO, si Castor Lopez. Ang gulat sa mukha ni Castor ay hindi matatawaran. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang itsura ni Amara Lopez, isang itsura ng kabuuang pagkatalo. Bago umalis, lumapit si Kasyan sa kanyang kapatid at bumulong. Bobo ka ba? O nagbubulag-bulagan ka lang? Isang babae lang na nagmamahal ang kayang manakit ng ganoon para lang iligtas ka, sabi niya. Ngayon, binigyan kita ng kapangyarihan. Gamitin mo yan. Hanapin mo siya at ipakita mong hindi ka isang anino. Panindigan mo sila. At sa mga salitang iyon, tinalikuran ni Kasyan ng lahat. Ang posisyon, ang kapangyarihan, ang nakaraan. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya. Ang upuan ng CEO ay malambot at malaki. Ngunit para kay Castor, ito ay parang isang trono na gawa sa mga karayom. Ang bawat sulok ng opisina ay nagpapaalala sa kanya kay Wilma, sa kanyang mahinhing ngiti, sa kanyang tahimik na pag-aalala, sa kanyang mga mata na puno ng sakit nung huli silang magkita. Isang babae lang na nagmamahal ang kayang manakit ng ganoon para lang iligtas ka. Ang mga salita ni Kasyan ay umuulit sa kanyang isipan. Noong una, ayaw niyang maniwala. Mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan ni Wilma kaysa harapin ang katotohanang hinayaan niyang masaktan ang babaeng mahal niya dahil sa sarili niyang kahinaan. Pero ngayon, hawak na niya ang kapangyarihan. At tama si Kasyan, gagamitin niya ito. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ipinatawag niya ang head ng HR at hiningi ang 201 file ni Wilma. Sa ilalim ng home address, nakasulat ang isang maliit na bayan sa probinsya ng Laguna. Sa biyahe papunta doon, habang ang magagarang gusali ng Maynila ay napapalitan ng malalawak na bukirin, naramdaman ni Castor ang unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating anino ni Kasyan ay unti-unting nawawala at ang lumalabas ay isang lalaking may sariling paninindigan, isang lalaking handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Natagpuan niya ang bahay. Simple lang ito, maliit at napapaligiran ng mga halaman. Sa balkonahe, nakaupo si Wilma sa isang tumba-tumba. Nakatanaw sa malayo, ang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan. Nang makita siya nito, ang unang emosyon sa mukha ni Wilma ay hindi gulat, kundi takot. Mabilis itong tumayo. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Sinabi ko na sa'yo, umalis ka na. Alam ko na. Putol ni Castor, dahan-dahang lumalapit. Alam ko na kung bakit mo ginawa yon, Wilma. Natigilan si Wilma. Patawarin mo ako. Patuloy ni Castor. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong matakot ka sa nanay ko. Hinayaan kong isipin mong kailangan mo akong iligtas. Castor. Pero tapos na yon, sabi niya. Ngayon ay nasa harapan na niya ito. Wala nang kapangyarihan si Mama sa akin, Wilma. Ako na ang may hawak ng buhay ko. At ang buhay na yon, gusto kong ibigay sa'yo at sa magiging anak natin. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Wilma. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Castor ang isang pamilyar na bagay, ang pilak na singsing na may ukit ng mga alon. Naalala mo to? Tanong niya. Ang sabi mo,
Akala mo ako si Kashan. Pero si Kashan, hinding-hindi niya isusuot to. Dahil ang singsing na to, sa akin ito. Pamana sa akin ng lolo ko sa side ng tatay ko. Ang sabi niya, ibiigay ko lang daw ito sa babaeng kayang tingnan ng kaluluwa ko, hindi ang pangalan ko. Hinawakan niya ang kamay ni Wilma. Ang parehong kamay na humugot ng singsing mula sa daliri niya noong umagang iyon. Hindi ko hinihiling na maging asawa ka ng isang Lopez, Wilma. Sabi niya, ang mga mata ay seryoso at puno ng pag-ibig. Hinihiling kong maging asawa ka ni Castor. Ang lalaking minahal mo sa likod ng kasinungalingan. Ang tatay ng magiging anak mo. Lumuhod siya sa harap nito. Wilma, pakakasalan mo ba ako? Sa gitna ng kanyang mga hikbi, isang salita lang ang naisagot ni Wilma. Isang salitang bubuo muli sa kanilang dalawang wasak na mundo. Oo. Isinuot ni Castor ang singsing sa daliri nito. Sakto. Para bang doon talaga ito itinadhana. Nang gabing iyon, magkahawak kamay nilang tinawagan si Amara Lopez. Si Castor ang nagsalita. Ang boses ay matatag. Ma, gusto ko lang ipaalam sa'yo. Pakakasalan ko si Wilma sa ayaw at sa gusto mo. At kikilalanin ko ang magiging anak namin. Sa kabilang linya walang sagot. Tanging isang mahaba at mabigat na katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba na nito ang telepono. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng katahimikang iyon. Ngunit isa lang ang sigurado. Ano man ang dumating, haharapin nila ito ng magkasama.